Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So in back-to-back games ay nakita natin na niligtas na LeBron James ang Team USA. Again, nalagay sa alanganin na sitwasyon ng super team ng Amerika sa fourth quarter. And again, takeover mode nga ang pinakita ng 39-year-old LeBron James, scoring 11 points sa last 4 minutes ng game upang maiwasan ng Team USA ang talo sa Germany. Ang team na naging dahilan kung bakit hindi nakaabante sa finals ng World Cup last year sa Manila ang Team USA. Positive and negative nga makikita natin sa sitwasyon na ito ng Team USA mga kaibigan. Sa ngayon ay nakikita nga natin na hindi ito katulad ng Redeem Team at Dream Team noon. Beatable nga ito mga kaibigan na team. Nadidikitan nga sila ng mga team ngayon mga kaibigan. Ito nga ang negative na nakikita natin dito. Ganun pa man, ang positive naman dito ay so far hindi nga nagpapanik ang kanilang leader at kalmado sa LeBron na nag-execute sa mga high pressured moments. Si LeBron ay nagtapos na may 20 points, 6 rebounds, and 4 assists on 8 of 11 shooting sa field. So far, walang duda kung sino ngayon ang number 1 option at best player ng team na ito, at least sa mga friendly games. Winalis nga nila ang pre-Olympic Games at ngayon ay makikita nga natin kung madadala nila ito sa mga game na talagang may bilang na. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ang France naman ay natanggap nga ang kanilang ika-4 na sunod na talo ngayong pre-Olympic Games. Tinalo sila ng Australia sa dikit na score na 83-82. Muling nanguna si Patty Mills with 24 points and 3 assists on 10 of 16 shooting sa field. At 20 points, 8 rebounds and 6 assists all-around performance naman ang pinakita ni Josh Giddey. Sa France ay gumawa si Victor Wembanyama ng 17 points, 12 rebounds and 8 assists ngunit hindi nga yan sapat. Ang panalo na ito ay nanggaling nga sa game winner ni Dyson Daniels. Definitely not a good sign para sa France ang 4 na magkakasunod na talo kahit na mga practice games pa lamang ito. Subalit ang play nga to win the game para sa France ay hindi ko maintindihan. Down by 1 with only 1 second remaining, si Wemby at Gobert ay parehong humihingi ng pasa sa 3-point line. Wala ngang maniniwala na kay Rudy Gobert ibibigay ang bola at 7-5 si Wemby mga kaibigan. Hindi ko nga alam kung ano bang play ang plano nila mula sa timeout. Supposed to be ay alley-oop lang ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Tinalo din nga ng Canada ang Puerto Rico sa score na 103-93. Nanguna nga dyan si Dillon Brooks na gumawa ng 21 points, 5 rebounds and 3 assists. 15 points din kay Nickeil Alexander-Walker at Trey Lyles. At 14 points naman kay Shai Gilgeous-Alexander at RJ Barrett. So very balanced scoring nga ang pinakita ng Canada. Nagtala nga sila ng 30 assists sa 37 made field goals. Dikit nga ang game na ito, subalit isang 15-0 run to start the third quarter ang naging susi upang makalayo ang Canada at hindi na nakabalik ang Puerto Rico kahit na gumawa ng 21 points si Jose Alvarado. Ito na ang last game for both teams bago sumabak sa Olympics.